Mabuhay yan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon at nagkasama-sama na naman po tayo na okay, safe po ang lahat. Di ba? Nakalagay po sa aking unang, there's no place like home. Hindi po yung nalilimahit, kanya lang po talagang kulay po niya, dirty white. There's no place like home at nasa likod yung aking bahay kanin. Di ba? Naka-home run. Naway safe po ang lahat. Siyempre, hindi naman po laging pagmumukbang at kung ano-ano pa. Siyempre, sa Pinilakan Lakbay, pagkikwento-kwentuhan din po tayo paminsan-minsan. Di ba? Siyempre, ang title po natin ngayon, nakikita natin o naririnig natin, pero bakit hindi natin pinapanood? Di ba? O naririnig natin, pero bakit hindi natin pinanonood? O nakikita natin. Di ba? Inulit ko lang. Ayan. Medyo gagawin po natin itong impositive vibe. So, yung medyo mapapangitigin naman kayo paminsan-minsan. Medyo ko lang po yung sarili ko sa salamin kasi may salamin po sa likod ng camera. Kaya pinatitignan ko yung bangis ko. Hello! Nakaharap ako sa inyo. Umpisa na po natin. Ayan, umpisan po natin ang salitang appreciation o pagpapahalaga. Di ba? Ayan po yung salita na napaka-powerful. Inspirational po tayo ngayon. Kakain ko lang. Hingi lang po na muna walang bagyan. Yung appreciation po yung pagpapahalaga, ito po yung salita na napaka-dali pong sabihin. Lalo na po sa mga nagtuturo, sa mga inspirational coach o coaches na talagang yung pagpapahalaga ay isa sa bagay na nagtitrending po ngayon sa social media. Lalo na po sa mga magkakaibigan, sa pamilya, sa komunidad, sa pamayanan, sa mga vloggers, content creators. Ito po yung nagpapakita po talaga ng tibay ng pagsasamahan. Yung isa lang yung baltic ng utak ninyo. Isa lang yung magkatingin na laki ng dalawang ganyan. Alam nyo na, di ba, itakbo ng utak ng bawat isa. Ganun. Kung may gusto kong walang yain. May nagdanas sa tingin ko tawa-tawa, di ba? Pag kakatingin ng kayo, bakit gano'n? Nasa mo po yan. Lalo na po nung kabataan ko pa sa Pilipinas na yung kabangisan ko, hindi pa kabangisan, yung cuteness pa lang. Cuteness, ano pa lang, wholesome, 3 thumbs pa lang. Okay, let's move on. Lakas ng tama, ano. Ayun. Umpisahan po na muna natin sa magkakapit-bahay. Bago po tayo pumunta sa magkakaibigan. Meron po tayong 3. Magkakapit-bahay, magkakaibigan, then sa family. Di ba? Let's put this in positive manner, in positive way. So, I'm not going to say anything against to anybody nor to somebody. Ganda ang accent ko doon, Ganda, parang smooth yung flow. Ito po, umpisa po natin pagpapalagat sa magkakapit-bahay. Di ba? Sa isang komunidad po, pag talaga may pagkakaisa, di ba? Yung nakatira kayo sa isang compound nyo, halos magkakadikit ang bahay po ninyo. Nakita niyo yung kapitbahay nyo na nagwalis, may hiya kayo na medyo bahagya, magwawalis din kayo. Tapos magtanim, tatanim din kayo. Gaganda yung paligid po ninyo, no? Kasi pinapahalagaan nyo po yung pagpapahalaga ng isang tao sa paligid. Parang nagkakaroon kayo ng motivation, inspiration na magkaroon ng isang magandang lugar, di ba? Sa pag may bibisit ang mata, ganda naman sa lugar na, di ba? Pagmamalakan nyo po yun, di ba? Tapos, hindi naman po pagpapahalaga sa mga chismis. Mamaya na po, yun, naririnig ko po yung iniisip po ninyo, di ba? We're going to tackle, we're going to touch that. Pag-usapan po natin yan mamaya. Yes, I got you, I heard you. Okay, let's move on. Yung, masarap kami hilos, na kapag alam po nyo kapitbahay po ninyo walang ulam. Naku, ang nanay ko po, kung pwede lang pong magtayo ng charitable institution, siguro ang nanay ko pwede siyang mag-isang leader. Pero ang nanay ko po ay isa pong ina na mapagkumbaba, ayaw niya po ng komplikado. Bago siya simpleng buhay. Basta pag pumunta po sa bahay po namin, excuse me, kapag wala pong pera, hindi niya po pinangutang ng pera, balibang na po ang kailangan at napapagatiwalaan niya. At binabayaran talaga siya ng totoo na hindi pinapangako na maabot na ilang taon. O, di ba?
Ang nanay ko po madalas binibigyan niya po bigas sa mga dilata. Yung pong makakatulong po sa pamilya. Kasi sinabing wala silang pambiling bigas, ganito. Pagkain po ibibigay po niya kaysa po sa pera para nakasigurado siya na pag-uwi po nung utang sa kanya, meron pong maihahatid po sa kanilang pamilya. Ganun po ang nanay ko. Kaya napakasarap po ng may kapitbahay na may pagmamalasakit po sa kapwa. Pero tayo, sa pagpapahalaga naman, hindi lang naman po sa bagay na meron tayong makukuha sa kapitbahay, di ba? Yung katahimikan ng pamilya natin na hindi tayo nakaka-istorbo, napaka halaga din po sa pamilya puno na hindi po nakaka-istorbo sa kapitbahay. Kahit na may maring tayo minsan na uwing lasing, yung magbibidyo okay, kalahating katanghali ang tapat, na wala namang okasyon, para magpaandar lang, masabing napakaganda ng boses, hindi mo lang masabi na para kang ano, yung manok na gagawing tinola, nagigilitan. Hindi naman po. Respeto yun. Pagpapalagay sa respeto po sa bawat isa sa magkapit-bahay. At syempre, itatakal din natin ang mga Marites, Marisol, Tolits, maraming mga versions ng mga chismosos. Ano yung mga codes na ngayon? Talaga may labeling ang mga chismosa. Di ba? Lahat naman tayo, tinataglay natin yung pagiging Marites, Marisol o Tolits. Di ba? Taglay natin sa sarili at lahat po tayo. Kasi pag may nabalitaan tayo, yung dating ng balita ay rhetorical. Tapos may question mark. Si anong artinta, buntis na, tapos nakalagay pala, tandang pananong o question mark sa ulit. Ibig sabihin, para mabasa, chismosos, may pagka-chismosos ka. O, babasahin mo ngayon. O, di mo, pag-marites at pag-atolis tayo. Ganun yun. Yan po yung tinatawag ng mga rhetorical news na para ma-attract o makonvince po yung mga tao na magbasa o manood po ng isang video. Ito po ng video nito, di ba? Hello? Kaya ang title po ng ating video, narinig mo na ito, hindi mo pinanood. Bakit? At ngayon, napanood nyo po ngayon. Hindi na po nag-a-attract ng maraming viewers sa gantong topic. Gusto ko lang po mag-share po ng mga experiences, kahit naman po paano, gisingin po natin mga kababayan po natin na napakaraming bagay po na dapat pagtuunan, lalo na po sa pamilya o sariling buhay, kaysa po sa buhay ng ibang tao. Di ba? Pahalagahan yung sariling buhay. Sa magkakapit-bahay po talaga, kahit ano po mangyari. Ito po bilang marunong pong mga kapitbahay, sobra-sobra po kung marunong mga kapitbahay. Kasi naman ako po sa mga magulang ko. Sabi nila na hanggat maaari, huwag kang makikipag-alitan sa kapitbahay. Hanggat maaari. Kung mayroong hindi gusto, huwag ka na lang magsalita. Yun. At darating kasi ang panahon, kapag may nangyari sa kapitbahay, nakita mo tumumba kahit na gaano kasamang ginawa sa'yo, tutulungan mo yan. Tatawag ka ng tulong. Doon, lilitaw ang kabutihan. Lahat po tayo may natinatagong kabutihan. O, di ba? Kasi kung sa akin mangyari man yun, sa tingin ko, hindi naman ako matitis ng kapitbahay. Di ba? Kasi mga bagay na nasasabit na gagawa tayo, na dala po talaga ng sobrang galit. Minsan, hindi natin nasasabi sa mga kapitbahay natin na sorry, pero pinakikita natin sa gawa. O sa pamamagitan ng kapatid, anak natin, asawa, mga ganun, lolo, lola, di ba? Bagay na, muna sabihin na sa akin galing yung tulong na yan. Kasi may alitan. Kasi alam nyo, na nangailan ng tulong ng kapitbahay ko. Sarap po ng ganun. Yun po yung pagpapalaga sa magkakapitbahay. Marami pa pong bagay na pwede kang kwento. Siyempre, hindi po sasapat ang 5 oras na pag-uusap natin. Hindi naman po 5 oras. 6 na oras pala. Hindi. Hindi naman. Yun na po. Medyo hanggang doon lang po muna tayo. Marami po kasing mga iba pang bagay pagpapalagay sa kapitbahay. Napakarami mga iba. Sinasabi dapat turing mo yung ituring mo na pamilya, love thy neighbor o mahalin po ninyo ang inyong kapitbahay. Like, love your enemy. That's it. So, na po tayo magkakaibigan. Alam po ninyo, sa social media po ngayon, social media, yes. We are in the age of information where the information is too fast to extract
No, sorry, with S. It's a verb for to extract the human mind. So, di ba? I'm correcting myself. I got it! I got it! Sa mga grammar conscious dyan. I'm correcting myself. I know kung ano pinagsasabi ko dito. Akala nyo Ayun, so huwag kayo siyempre. Sa ngayon po, panahon po ng social media, aminin po natin SOCMED social media or ito po yung panahon na ilan po sa ating mga kabayan sa buong mundo, marami pong yumayaman dahil sa sineshare na inspirational thoughts, pagpapasaya, pagpapahalaga po sa mga ginagawa po nila. Kasi yung mga tao nagbibigay po ng oras, ng halaga doon sa mga tao na nagbibigay po sa kanilang inspirasyon. Di ba? Katulad sa mga magkakaibigan po muna tayo bago po tayo tumalon sa social media. Okay, let's set aside social media and now we're going to talk friendship. Di ba? Marami kayong ini-expect sa pag-usapan mo nito. Dating po sa magkakaibigan, syempre. Ang papahalaga po sa magkakaibigan una-una, tinuturo niyo po mga kapatid. Yung inggit nandiyan po yun, natural po yun eh. Hindi masasabi sa isa't isa. Pero, pag ang kaibigan niyo ibang tao ang sumaling, pagtatanggol niyo po yan. Pero kayo, magbubusitan, magkakaingitan. Pero, kayo lang dalawa alam niyo na yung yung timpla ng bawat isa. Di ba? Magkatapo, magkakagitan mo kayo para magkaibigan kayo. Mag-blackman kayo sa Facebook, magsumbatan mo kayo. In the end, yung pagsamahan pa rin mananalig. Ibig sabihin, the relationship, yes, the value of relationship, friendship, like brother, sister, like siblings, yung hindi po yung basta-basta mawawala. Na realization, yung pag-iisip po na katampuan ka nga, hindi kinag-uusap. Pero minsan mukha kayong tanga, nag-iisa kayo. Bigla kayong mapapangiti kasi naalala niyo yung kaibigan niyo na pinagtampuhan ninyo na yung ginagawa niyo mga kawalangyaan o kasayahan ng araw, papangitin na lang kayo. Tapos minsan maiiyak kayo, di ba? Na iniisip ninyo na sana magkaayos na kami. Di ba? Kasi meron kayong parehong ego, pride na hindi nyo kayang ibaba. Kasi alam nyo naman yung baltik ng bawat isa na sometimes o minsan kailangan yung manahimik kasi yung paraan na kilala ninyo na magkasaloob mo kayo isang kamusta. Tapos na. Hindi naman importante yung salita na patawanan mo ko, sorry sa mga nagawa. May mga bagay po talaga na hindi po natin nasasabi yung bagay na salitang sorry. 3 bagay po sa mundo na napakahirap mong sabihin. Pwede mo ba akong tulungan? Mahal kita at sorry. Yung po yung 3 bagay na pinakamahirap sabihin sa mundo. Generally, siyempre sa iba madali, pero generally speaking, yung po yung 3 bagay. Pag nagkatampuhan kayo, natural yan, na-express niyo yung isa't isa, nasabi na ninyo, okay na yun. Ako po kasi, sa mga kaibigan ko po, talagang tinuturing ko pong mga kapatid, hindi ko po na madamat. Lalo na po yung mga kaibigan ko po na sabay-sabay po kami lumaki. Karamihan po sa mga kaibigan ko po kasi pinsan ko sa mga kaklase ko sa amin sa Bulacan. At binabalyo ko po sila kahit may tampuhan po kami minsan. At hindi po mawawala yung mga pinagsama po na hindi ko po buburin sa isip ko. Ako po kasi expressive. Talagang sinasabi ko po sa kanila, may message ko po sa kanila kung ano po yung nararamdaman ko kapag may naririnig o hindi ako naririnig o ginagawa nila sa akin. Tapos iba magsisave kasi bilang screenshot yung ibang manira. Hirap po mga ganun. Yari na po sa akin yun na pinag-uusapan po ko ng mga kaibigan ko po sila lahat. Pinag-uusapan po nila, dito po ko sa Finland, yung lahat ng kasiraan o ewan ko. Nisip ko, bakit hindi nila ako i-message? Diba? Sa messenger, kung may problema sila, wala naman kaming problema. Nagulat lang din ako kasi nagkasalo-salo na yung kwento. So, message ko na lang sila na may nasabi, may nagawa ba ako sa inyo hindi maganda. At sasabihin ko talaga, sino kaibigan? Kasi may narinig ako, totoo ba to? Sinabi na para magkausap kami ng maayos. Pero, hindi ko gagawin yun na
makikigrupo ako, alam ko kaibigan kita, at pagsasabi ko, ano yung dahilan nun? So, ang dahilan po nun ay insecurity, jealousy, yung walang tiwala sa sarili, inggit, hindi masaya sa ikinauulan ng bawat tao. Diyan nyo po malalaman kung sino po yung mga taong nagpapahalaga po sa inyo. So, sa friendship po talaga, sabi nga, hindi sukatan ang samahan kung gaano kayo katagal naging magkaibigan. 20 years, 30 years, 40 years. Hindi po laging sukatan yan. Kasi may darating po ng araw na darating sa kaibigan po ninyo yung inggit sa sarili, hindi masaya sa ginagawa nyo, pag-uusapan kayo nila ng patalikod ng mga kaibigan ninyo, na magugulat na kayo sa magsusumbong, pero kasari din siya doon sa usapan. Yun po yung mga taong kaibigan na hindi nyo pwedeng pagkatiwalaan na. Diba? Kasi, bakit makikisali ka sa isang grupo na alam mo magkakaibigan kayo at sasabihin sa iyo na mga kwento na kasiraan sa iyo, di ba? Dapat pinagtatanggol ka. Kung tunay kang kaibigan, pagtatanggol ka. Yun po yun. Dapat pagtanggol ka. Hindi yun na makikinig ka tapos sasabihin sa iyo kung mga sira sinasabi sa iyo. Dapat sinasabi mo na lang sa kanila na hindi ganyan. Kung may problema ka sa kanila, message mo. Kung may problema kay Kuya Benson, i-message mo. Hindi dapat ganyan. O, di ba? Ganun. Hindi yung sisiraan kayo, pababagsakan kayo dahil may ginagawa kayong maganda. Di ba? Ganyan po ako. May message ko po sila. Kung may nagawa, nasabi ko sa kanila. Saan express ka ni Sari? After nun, wala na. Okay na sa akin. Tapos na kasi nasabi ko na po yung mga sinabi ko, hindi naman sila nagre-reply. So, isa lang po sabihin po na yun eh. Kasi, kilala po nila ako na kapag nasa tama po, paninindigan ko po yung paniniwala ko hanggang sa uli. Kasi pinanggit ko siyempre yung mga pangalan na nagsabi sa akin. So, sila rin maghaharap, sila magkikwentuhan. O, di ba? So, ibig sabihin, yung tiwala, magiging question sa kanila sa bawat isa. Ayun po ang mahirap mawala sa tao, yung tiwala. Para sa akin po, paano papasok ang salitang pagpapahalaga? Binapahalagahan ko pa rin po sila bilang isang kaibigan. Pero hindi binabaliwala yung pinagsamahan namin. May mga panahon po kasi na tayo bilang tao, nakakaramdaman po tayo ng inggit talaga na minsan, wala po sa lugar. Kasi di naman po tayo perfecto. Kaya pag mga ganyan na kaibigan nyo nakakaranas, huwag nyo po masyadong isipin na kung na-express nyo na po, nasabi nyo na po yung gustong sabihin. Hayaan nyo na lang po manahimik dahil po kayo. Kasi darating ang panahon na magkikita kayo mag-uusap-usap at magkakasundo kayo. Naniniwala po ako doon, pero yung tiwala, syempre, magiging maingat na rin kayo. Kasi ayaw nyo nang mangyari yung mga bagay na mangyari ulit. Ibig sabihin, yung foundation, yung samahan po ninyo, hindi na ganun katatag, pero magiging maayos. Huwag na po tayo magplastikan. Di ba? Kasi tiwala yung pinakamahirap mawala. Yan. Kaya, sumunod na po tayo ngayon sa social media. Marami pong magkakaibigan po ngayon dito sa social media. Sa social media na nagte-trending dahil sa kanilang samahan. Talagang hindi nila binabagsak ang isa para bumagsak ang wala sa grupo. May mga grupo na talagang nagkakasiraan, yung mga collaboration. Kaya pasensya na po, hindi po nakikipag-collab kasi ayoko po ng tumanaw na utang na loob na ayoko na pong masumbatan. Ayoko na po. Mas masarap po talaga yung hindi man mag-trending lahat ng ginagawa kong video. At least na-express ko po yung sarili ko at yung mga tao pong naniwala, nanonood. Katulad po ninyo, nagtsatsaga sa akin bangis ngayon. Maraming salamat po. May mga ganun po talaga nangyari sa social media na pinapublicize pa yung nangyari sa kanila, nag-aaway sila, di ba? Na hindi talaga ideal, na wala na yung halaga ng samahan. Pero, ang hinahangaan ko po sa mga hinahangaan ko po sa social media na grupo. Sa ngayon po sa ngayon, sana maging matatag kasi matagal na silang magkakasama. Ito po ay base po sa aking napapanood, nakikita, at kung paano po sila nagtutulungan. Kong TV, yan. Siyempre iba po sa atin, minsan sasabihin na nayayabangan kay Kong nayayabangan, mura ng mura, parang mga taga-squatter, mga ganun.
To be honest, nung pinanood ko po yung Kong TV, parang medyo na-intimidate lang din po kasi hindi po ako palamura. Parang, bakit ganun mura sila ng mura? Parang, ayun ba talagang pa-attract sa tao? Nasa isip ko po yun. At hindi ko po nabanggit sa any vlogs ngayon, sa ibang mga vlogs ngayon lang po. Parang mura sila ng mura, parang sobra silang conceited at self-centered. Parang natataas na sarili nila na kung ano na lang maisip nilang video, porket nakikilala sila, tetre, dahil sa games, nakilala sila. Parang gano'n, gano'n pumasok sa isip ko. So, may inggit sa sarili ko, may insecurity. Totoo po yan. Yeah. Pero, yung judgment talaga mangyayari po talaga sa tao po yan sa atin. Pero pinanonood ko po sila, mula noon, there's one thing, may isang bagay po ako napansin sa kanila. Kahit po magbusitin sila sa isang bagay na napakasimpleng bagay, kahit po ano mangyari, tinutulungan po nila ang bawat isa na umunlad. At doon po yung nag-isa. Sinundan ko po talaga sila, nakasubscribe po sa Kong TV sa YouTube. Talagang, yung Team Payaman, yung kinirate po nila yun, yung abangan ninyo, talaga nag-abang po ako doon. Ano ba yun? Yung pala, yung purpose nila na magtulungan sila na walang iwanan. Diba? Talaga, minsan tayong mga tao, nagiging judgmental tayo because siguro dahil sa hindi ganyan yung personality natin, hindi ganyan yung character natin, lumaki tayo sa isang pamilya na medyo conservative, na hindi tayo masyado na-expose sa mga ganong tao kasi nagkakaroon tayo ng limitation. Hindi pumunta niya kasi hindi maganda influence, nagiging judgmental tayo. Pero pag nakita po natin yung pinagagawa po nila ng mga bagay, saka ngayon pag nanonood ako, tinitingnan ko po yung mga positibong ginagawa po nila, yung goal nila. Dahil po silang natutulungan. Hindi ko po ito pinopromote yung Kong TV. Ito lang po yung napansin ko po na ako po mismo naging judgmental sa panonood dahil about sa friendship. Pero pinapanood ko po sila hanggang sa ngayon. Yung mga simpleng title naman talaga na nag-enjoy po sila. Talagang inisip nila na bakit mo isipin yung sasabihin ng maganda ng ibang tao, isipan ng tao about sa'yo. Kasi kapag hindi mo sinubukan yung isang bagay na napakaganda pala, na nakakapagpa-inspire sa mas maraming tayo sa isa sa mga bashers, just continue. Yun po sila eh. Totoong tao po yung personality nila, pinapakita po nila. O, di ba? Pero, syempre, hindi naman po tayo perfect, hindi rin sila perfecto, pero yung mga ginagawa po nila, para po sa pag-usapan po natin ang pagkaibigan, yun po yung halaga ng samahan sa pagkakaibigan. Walang crab mentality, tinutulungan po ang bawat isa nila na yumaman. At sa isang komunidad, di ba po sa kanila magkakapit bahay at magaganda po ang mga bahay. Di ba? Yan po yung tinatawag na value of friendship, yung pagpapahalaga sa kaibigan na talagang tutulungan ka para umunlad ka. Di ba? Narinig ko po yung tanong, kasi ito may isang tanong, lagi pong tinatanong about sa support sa friends. Bakit wala daw pong para akong kaibigan sa Pilipinas na sumusupport po sa akin o nag-share po ng mga posts ko sa Facebook. Meron naman po. Bihira lang po. Pero hindi naman po ako nag-force. Siyempre, buhay po nila yun, di ba? Ang mga kaibigan po lahat may mga trabaho, iba-iba ginagawa. Lahat po, hindi siyempre nakasentre yung buhay po para sa akin. O, di ba? Ganun lang po. Sa social media, halimbawa, gumawa po tayo ng isang page po natin o ginawa natin in professional mode po yung Facebook natin at hindi tayo pinapansin ng mga kaibigan natin na ganito hindi nag-share. Pag ganito pala, pareringgan natin ng mga kaibigan na nag-content ang ganito, bakit di sinishare? Wag po. Kasi ang buhay nila, hindi lang tumatakbo po sa inyo, anak ng kamote. Gusto din po nilang kumita, maghanap buhay, may ihain po sa pagkainan, nagpapaaral po sila ng bata, paggising, di ba? Sa bahay nila. O, di ba? Pwede nyo na pakisa po, baka pakishare, o, di ba? Huwag kayo masyadong maging self-centered o entitled na papansin kayo at share nila na hindi kayo mag-aas. Tanongin po ninyo sila. Di ba? Tanong po yun. Wala namang problema sa mga simpleng bagay na gano'n. Yun. Kahalagahan po talaga ng kaibigan.
ay handa kang ipaglaban. Kahalagahan ng kaibigan, handa kang tulungan, suportahan kung ano ginagawa mo. Ang kahalagahan ng kaibigan, naniniwala sa'yo. At ang kahalagahan po ng kaibigan, ipagtatanggol ka sa mga taong sumisira ng patalikod. Hindi yung makikisawsaw ka. Yan po ang kahalagahan po ng pagiging kaibigan. Lalim ko ngayon. Sunod naman po natin ay sa pamilya. Siyempre may tinatawag pong siblings rivalry, yung hindi pagkakainawa ng magkakapatid. Natural po yan sa pamilya kasi tayo po may iba-ibang personalidad, iba-ibang pangarap, may iba-ibang gusto, isa ayaw, isa hindi. O, di ba? Tulad ko po, kinikriticize po ng mga tao, ano ba yun? Kaya wala na makakwenta-kwenta yung mga pinagagawa mo, yung mga hobbies mo, paghalaman. Ano ba yan? Parang pambabae lang yan. Mga ganun. Ang dami-daming bagay, katulad ng kotse, motor, dahil mura dyan sa Finland. Eh, dahil ganun gawin mo, lokal ka, abnormal ka pala, eh, dahil ganun gawin mo. Hindi. Ganito lang po yan eh. Ayan, example ko po yung mga ganun comments. Sa dami pwedeng gawin, ganun. Bakit yan ang mga hobbies mo lang, parang napaka-common. Kung makikinig po tayo sa sabihin ng ibang tao, didiktahan po yung mga kalagayahan po natin at kokontrol natin para ma-please ibang tao, ay huwag na po kayong mag-vlog kasi di kayo magiging masaya. Gawin nyo lang po kung saan kayo masaya. Di ba? Saka sa mga magulang po, unang-una, kapag may ginagawa po ang anak po ninyo na iba't ibang bagay, di ba? Suportahan po ninyo. Halimbawa, may anak kayong dalawang lalaki. Yung isa, mahilig sa basketball. O, di ba? Sikat na sikat sa basketball. Yung isa, mahilig maghalaman. Hindi siya sikat. Tapos pagtatawa ng kaibigan, bakla kasi naghahalaman. O, di ba? Alam po ninyo, supportahan po ninyo ang mga bata kasi ayun po yung gusto po nila. May iba-iba po silang kaligayahan. O, di ba? Sabi pang babae lang yan. Kultura ng mga Pilipino, di ba? Pag kumilos ka, gumalaw ka na medyo feminine ka, toxic ka na ng bakla ka. Pag babae ka, medyo matigas ka, at sabi tomboy. Daming, binibigyan nila ng label, binibigyan nila ng pangalan. Kaya ang tao talagang mga mapanghusga, hindi po sa ating mga katulang po yan. Tayo po syempre ang mga magulang, supportahan po natin kung anong gusto ng anak. Kapag po yung, tinan mo yung kapatid mo, sikat sa basketball, dami na nakukuhang awards. Eh, ikaw, pag-garden, ano mangyayari dyan? Hindi ka naman nakakabenta dyan. Hindi ka naman nagkaka-award dyan. O, di ba? Tapos naman, halimbawa, yung anak mo nag-garden. O, tingin mo yung kuya mo, nag-garden, o. Oh, ang daming nakuha sa award sa mga gardening show, napipicture pa sa mga TV. Ikaw, basketball ka ng basketball, pangay ka pa ng uniform, puro gastos, wala ka naman nangyayari, hindi ka naman magkakapera dyan. O, di ba? Yung mga ganun. Kung sa magulang po manggagaling pa yung mga ganun suporta, mawawalan po ng direction po yung isip ng bata. Mawawalan po ng pangarap. O baka mamaya hindi mamaya. Ito po yung totoo nangyari po sa isip ng bata. Nga, patutunayan ko na lang sa mga magulang ko na kaya ko. Yung kahit hindi nila obligasyon na dapat patunayan sa inyo, nagiging obligasyon nila. Kasi nasasaktan sila sa sinasabi ninyo. Na sana minsan mapansin naman ako ni nanay, ni tatay, ni mami, ni daddy, ni mama, ni papa, na tamang ginagawa ko. Diba? Hindi nila po masabi sa inyo po yun. Siyempre, may mga magulang, minsan nasasabi po ninyo sa pagod. Pero kung nasabi po yun, minsan, appreciate nyo po o palaga po nyo ginagawa po ng mga anak po ninyo. Kaya kung, siyempre, kung gano'n po yung mga anak po ninyo, pahalagaan po na, ang galing naman anak ko, nag-garden. Huwag mo na sabihin ibang tao, basta gawin mo, tanim ka rin ng mga gulay para may pang-ulam tayo. O, di ba, dahil nyo sa Diyo, magkakaroon po inspiration yung anak ninyo, o yung nagbabasketball, di ba? Kahit hindi sa inyo ng pera, kung saan nagpupunta. Sige anak, pagbatuhin mo yan. Alam mo, sa pagbabasketball, nakakuha din ng scholarship. Huwag mo pababayaan ang grades mo, okay lang yan. Yung mga ganun. O kung di naman kinakailangan na maging tampuan ka sa mag-grades, basta makapasa ka lang, basta masaya ka sa ginagawa mo, At kung alam mo tama at hindi makasama sa pamilya, gawin mo. Ganon. Siyempre, tayo namang mga anak ng kamote. Huwag naman tayo mga pasaway. Ang pera ay hindi inuutot. Hindi inuutot ang pera.
pahalagahan natin din yung ginagawa ng ating mga magulang. Social media, di ba, napakaraming mga vlogs na ngayon na kumakalat about sa family, masaya, nakakatawa, mukbang, at iba-iba pa. Napakarami talaga naman nagte-trending. Di ba? Talagang napakasaya. Pagtatanungin po ninyo ako kung family, kung sino po paborito ko sa vlogger, wala pa po akong maisip po ngayon eh. Wala pa po akong maisip na talagang na-feature na buong pamilya na pinanood ko sa pero wala pa po akong maisip. Sa pamilya po. Apo. Yun. Ayun, tayo namang mga anak, pahalaga natin paghihirap ng ating mga magulang. Hindi biro sa ina, lalo na sa ina. 24 hours nag-iisip yan. Siya mag-iisip lahat, kakainin, pag-isang umaga, maglalaba, lahat-lahat kung kaya niyang gawin, di ba? Siyempre, ang tatay, provider. Ayan po kultura natin Pilipino, di ba, sa atin na ang tatay dapat maging provider, bigyan ang pangangailangan ng pamilya, at minsan ang nanay kailangan mag-stay sa bahay. Pero ngayon, siyempre, nagiging equal na yun, equal na, o patas na yung obligasyon po ng mga magulang na parehas nagtatrabaho, kailangan magtulungan para po maibsan ang pangailangan po ng pamilya sa araw-araw dahil sa panahon po ngayon nagmamahalan na po ang mga bilihin. At tayo ng mga anak, pag hindi tayo nabigyan ng load, parang gusto natin sumpa ang mga magulang natin, di ba? At makikipag-chat na tayo, makikipag-chat sa mga kalantura natin at para makapag-games lang, di ba? Minsan, kaya nagagawin. At diba sa alis tayo sa bahay, tayo sa barka kasi nabibuisit ka na hindi ka nabigyan ng load. Okay, nautusan ka lang, tapos nakapagsalita sa'yo ng hindi na magulang mo. Nagdadabog ka pa. Pahalaga natin mga magulang natin. Kahit anong mangyari sa atin, sila ang tunay na kakampi natin. Sila ang kakampi sa atin. Napapagalitan nila tayo. Minsan kasi, isipin nyo ginagawa nila sa araw-araw sa pagtatrabaho, pagod sila. May mga bagay na, minsan nakapagsalita sila sa hindi sa lugar dahil sa sobrang pagod. At gusto rin nila madalas na pagsabihin tayo para mas maging mabuti tayong tao dahil kapag tumanda sila, di ba? Tayo ang bubuhay sa sarili natin. Magkakaroon tayong pamilya o hindi man. At yung tinatawag na utang sa naloob sa magulang na sinasabi na sa atin ayun. Di ba? Kung tatanong tayo ng utang na loob sa magulang, hindi ako mahal na mahal ko po ang mga magulang kasi nakita ko po yung sakripisyo po nila. Tatanaw po tayo ng utang na loob sa ating magulang. Siyempre kung nakikita naman po natin hindi nila kaya, hindi nila kayang kumilos, kailangan din ng tulong natin. Di ba? Huwag na tayong matigas. Kung magmahal man tayo ng ibang tao, huwag natin kakalimutan ng mga magulang natin kung may nasabing hindi maganda sa atin. Kaya may nasasabi po minsan na hindi maganda dahil minsan dala ng galit. Pero yung pagiging anak ka, hindi nila mapapatawad ang sarili nila kung may nasabi silang hindi maganda sa inyo. Iba po ang mga magulang. Tayong mga anak na po. Aminin po natin. Natitiis natin ang mga magulang natin. Pero magulang kahit hindi tayo matitiis. Makapagsalita, hindi sila maganda dahil nasasaktan din sila. Totoo po yan. Ako, iba po kasi ko. Ako pong sinasabi na iba po sa inyo. Siguro yung nararamdaman ko yung iba ganito katulad ko din po. Lalo na po nasa abroad na yung sobrang nagmamahal sa magulang na gusto niya parana sa mga magulang yung mga hindi nagagawa nilang bagay. Kasi laging iniisip po di ba ng magulang, ayaw na maranasan ng mga anak ang naranasan nilang hirap nung araw. Pero sa mga anak naman, halimbawa tulad ko po, ayoko na pong maranasan ng mga magulang ko na patuloy na naranasan nila yung pangungutang kung saan-saan. Gusto ko maranasan po nila yung buhay po nila ngayon na maayos, na hindi nag-iisip masyado kung ano ulamin bukas, ano pang babayad, kailan babayad sa kurente, ganito, ayaw nga pong nilang isipin yun. Gusto ko po, ma-relax po yung isip po nila. Kasi, kailangan po nila ako ngayon dahil kaming magkakapatid. Kailangan po nila kami para subaybayan po sila. May maedad na po mga magulang ko. Di ba? Kaya, ito yung mga bagay na nariring o nababasa natin, bakit hindi natin panoorin minsan? Marami po nagbibigay ng mga inspirational thoughts, messages, mga mensahe at kung ano-ano pa po social media. Hindi naman siyempre kailangan natin panoorin araw-araw. Ang importante, tayo bilang isang tao, kung ano po sa tingin po ninyo tama, yun po yung gawin po ninyo. Hanggat hindi po kayo
ano ba to? Apak, may another term pa po eh. Kung hindi po kayo argabyado sa ibang tao. Gawin lang po ninyo, sa tingin po ninyong tama. Kasi kahit ano po, mapanood nyo po ninyo ng mga bagay na advices na alam nyo po na tama. Kung ayaw nyo na po pakinggan, kayo pa rin po magdidesisyon. Nasa inyo po. Ang huli-huli po ko pong mensahe po sa inyo, huwag nyo pong kakalimutan na isuko lahat sa Panginoon. Luluwag po ang kalooban po ninyo. Tama nga po sinasabi na silence is golden. Kaya, minsan na-express ko yung sarili ko minsan sa social media, nararamdaman ko. Sabi nila, kalimutan ng mga nakaraan na mga bagay, yung mga nangyari. Dahil hindi ka uusad. Totoo po yun. Pero, yung po kasi mga nakaraan, yung po yung nagturo po sa atin. May mga nakaraan kasi na nasaktan ka sobra-sobra. Na, ako pa sobra ako nabully. Na minsan, para nakapagsulat ka rin isang bagay na minsan magagawa mo na magsulat dahil dala ng emosyon mo. Natural lang po yun. Pero maging responsable po tayo sa ating mga sinusulat sa social media. Ang tip ko na lang po, magsusulat po kayo ng mga patama, huwag na lang po kayo magbanggit ng pangalan. Kung gusto nyo po, express po yung sarili po ninyo. And then, pag na-express na po, tama na po yun. Huminga na po kayo ng malalim. Boss nyo po yun eh. Kaya panindigan po ninyo. Yun na lang po. Paano po? Maraming salamat na lang po sa inyong oras na ila sa Pinilakan Lakbay. Sana ang oras po na to ay kahit paano naging makabuluhan po sa inyo, di ba? We did it in a positive manner, in a positive way. Nadyan ko ng accent yung English ko para naman hindi nakakaburarang pakinggan. Okay, English. Huwag mag-English ka pa minsan-minsan eh. Nakakatawa, parang sarap mong batukan. I know that. I got you. Thank you so much for your wonderful time, and I'm so thankful. The gratitude, the term itself, it was really hard for me to describe. And, you know, God is so powerful. A lot of blessings, a lot of things came to me. I didn't ask. Just enjoy life. Don't push too hard. Kasi baka magkasalubsub ka. Hindi. Sana ba? Hindi. Basta sa buhay po natin ngayon, okay lang po sinasabi na magtrabaho po natin kahit kaya po natin. Okay lang po yan. Sa hirap po talaga ng buhay. Go lang po. Minsan din na po talaga natin isip na yung sarili natin gusto o pangangailangan para po sa ating mga mahal sa buhay. Kahang-hanga po yung mga ganong tao. Lalo na po yung mga magulang. Gawin niyo lang po. Wala po ako sa posisyon na magsabi na ganito o dapat. Sa gawin niyo kung ano lang po ang tama. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilakan Lakbay. Ito po yung kakaibang content. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang.